Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay pantangi at pambalana, uri ng pangalan. Ano nga ba ang pantangi? Ito ay tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pagkain o pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Ang halimbawa ng pantangi ay Ginang Santos, Ginang Santos, Filipino, Filipino, Bantay, Bantay, Nenes Sari-Sari Store, Nenes Sari-Sari Store, Nescafe Coffee, Nescafe Coffee, Bagong Taon, Bagong Taon. Ano naman kaya ang pambalana? Ito ay karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pagkain o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Halimbawa ng pambalana: pulis, pulis. Bola, bola. Pusa, pusa. Paaralan, paaralan. Tinapay, tinapay. Bagyo, bagyo. Pagsasanay bilang isa. Lagyan ng kahon ang pantangi at linya ang pambalana. Una, Bayani, Dr. Jose Rizal. Alin ang pantangi? Tama! Dr. Jose Rizal ay pantangi. At pambalana naman ang Bayani. Magaling. Pangalawa, Sapatos Adidas. Alin sa dalawa ang pantangi? Magaling. Adidas ay pantangi. Sapatos naman ay pambalana. Pagsasanay 2. Tutukuyin natin kung ang salita ay pantangi ba o pambalana. Una, Dr. Garcia. Magaling. Dr. Garcia ay pantangi. Colgate. Tama. Pantangi. Leon. Magaling. Ito ay pambalana. Lagi nating tatandaan na ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. At ang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang tawag sa ngalan ng tao, bagay at iba pa. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta ka? Binati kita sa panibagong araw. Ngayon, sisimulan natin ang panibagong module na makatutulong sa iyo upang masabi ang iyong sariling idea sa mga tekstong napakikinggan. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa sariling idea. Ang pagbibigay ng sagot sa tanong na may kinalaman sa mungkahi, posibleng plano o pagkilos, at kuro-kuro mula sa nakita, naobserbahan, napakinggan o nabasa sa anumang basahin na may kinalaman sa pag-iisip ng tao ay ito ay tinatawag na idea. Anumang bunga ng iyong pag-unawa, koleksyon sa saloobin na umiiral sa pag-iisip at malaya mo itong ibinahagi, ito naman ay sinasabing sariling idea. Sa pagsasabi ng sariling idea, maaaring gumamit ng mga pahayag na ginagamit sa pagsasabi ng opinyon tulad ng ekspresyong sa palagay ko, para sa akin, at marami pang iba. Halimbawa, tugma. Batang nakatanggap ng biyaya, may ngiting abot tainga. Sa sariling ideya, ito ay, sa palagay ko, ang bata ay masayang masaya.
Magandang umaga nga po pala sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Angelica S. Matugina at sa araw na ito, ang tatalakayin ko po ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita o wika na nagsasaad ng kilos, aksyon o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Ang mga salitang pandiwa ang siyang nagbibigay buhay sa loob ng pangungusap. Halimbawa, sayaw, lakad, at laro. Ang mga salitang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat at kalaunan ay dinugtungan ng isa o higit pa na bilang ng mga panlapi. Ang mga halimbawa ng panglapi ay na, mag, ma, mag, in, at saka hen. Halimbawa, umiyak. Ang salitang ugat ay tama, iyak. At ang panlaping ginamit naman ay tama, Pangalawang halimbawa, nagbasa. Ang salitang ugat na ginamit ay tama, basa. At ang panlaping ginamit naman ay magaling. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa aspekto ng pandiwa. Ano-ano nga ba ang aspekto ng pandiwa? Una, pangnagdaan o naganap na. Pangalawa, pangkasalukuyan o nagaganap na. At pangatlo, panghinaharap o nagaganap pa lang. Ngayon, talakayin muna natin ang unang aspekto ng pandiwa, ang pangnagdaan o naganap na. Ang ibig sabihin ng pangnagdaan o naganap na, ang kilos ay ginawa na, tapos na o nakalipas na. Halimbawa, kahapon, noon, kanina, nakaraang buwan o nakaraang araw. At ang panlaping gagamitin naman ay na, nag, at saka en. Halimbawa, panlapi plus salitang ugat. Ang salitang ugat natin ay tulog. At ang panlapi na ating gagamitin ay na. Kaya sa naganap na, ito ay magiging tama. Ito ay magiging natulog. Magaling mga bata. Isa pang halimbawa, ang salitang ugat natin ay takbo. At ang panlaping gagamitin naman natin ay At sa naganap na, ito ay magiging tama, tumakbo. At kung gagamitin natin ito sa pangungusap, tignan sa larawan. Sina Ken at Chan ay tumakbo sa parke. Magaling! Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang aspekto ng pandiwa, ang pangkasalukuyan o nagaganap. Ang ibig sabihin nito, ang kilos ay ginagawa, nangyayari o ginaganap sa kasalukuyan. Halimbawa, ngayon o kasalukuyan. At ang panglaping gagamitin natin ay na, nag, at saka en. Halimbawa, panlapi plus isa o dalawang pantig plus salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat natin ay tulog at ang panlapi na ating gagamitin ay na. At sa nagaganap na, ito ay magiging tama. Ito ay magiging natutulog. Magaling. Ngayon, isa pang halimbawa. Ang salitang ugat natin ay linis. At ang panlaping gagamitin natin ay nag. At sa nagaganap na, ito ay magiging tama, naglilinis. At kung gagamitin natin ito sa pangungusap, tignan sa larawan. Ang mga magkakaibigan ay naglilinis. Magaling mga bata. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling aspekto ng pandiwa, ang panghinaharap o magaganap pa lang. Na ang ibig sabihin nito, ang kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Halimbawa,
bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa Lunes, at darating na taon. Ang panlapi na ating gagamitin ay ma at saka mag. Halimbawa, panlapi plus salitang ugat plus isa o dalawa na pantig. Ang ating salitang ugat na gagamitin ay halimbawa, tulog. Ang panlapi na ating gagamitin ay mag. At sa magaganap pa lang, ito'y magiging tama, matutulog. Isa pang halimbawa, ang salitang ugat natin ay laro. At ang panlaping gagamitin naman ay mag. Kapag magaganap pa lang, ito'y magiging tama, maglalaro. At kung gagamitin naman natin ito sa pangungusap, tignan sa larawan. Malapit nang maglalaro sina Prince at Adrian. Magaling mga bata! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan kayo tungkol sa pandiwa. Yun lamang po at maraming salamat. Paalam! Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro, si Ginoong Felix Bayan Olmelio Jr. At ang tatalakay nating paksa ngayon ay tungkol sa paghahambing. Okay, tama. So ano nga ba ang paghahambing? Ang paghahambing ay galing sa salitang ugat na hambing. Ang paghahambing ay tinawag din na komparatibo o ito ay nangangahulugang paghahalintulad ng dalawang magkaiba o magkatulad na antas o level ng katangian ng tao, bagay, ideya, o pangyayari. May dalawang uri ng paghahambing. Una, paghahambing na magkatulad. Kalawa, paghahambing na di magkatulad. May tatlong uri din ang paghahambing na di magkatulad. Una, hambingang pasahol. Kalawa, hambingang palamang. Katlo, modernisasyon o katamtaman. Tatalakayin muna natin ang paghahambing na magkatulad. Ang paghahambing na magkatulad ay pagpapakita ng patas ng katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari at iba pa. Ito'y ginagamitan ng salitang gaya, hawig, tulad, mukha, mistula. Ginagamit ang salitang ito upang maipakita ang pantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambing. Halimbawa, siya ay gaya ng kalabaw kung magtrabaho. Sa pangungusap na ito, ginamit ang salitang gaya upang ipakita ang pantay na katangian ng siya at kabayo. Masasabi na ang pantay na katangian nila ay mabilis tumakbo. Ikalawang pangungusap. Ang pagmamahal niya sa bayan ay tulad ng ilog na walang katapusan. Ginamit naman ang salitang tulad upang ipakita na parehong walang katapusan ng ilog at ang pagmamahal niya sa bayan. Ikatlong pangungusap. Mistulang sardinas ang mga preso sa kulungan. Inihambing ang preso sa sardinas na may patas na katangian. Ang katangian nila ay parehong nagsisiksikan. Mistula ang ginamit sa paghahambing. Tatalakayin naman natin ang paghahambing na di magkatulad. Ano nga ba ang paghahambing na di magkatulad? Ito'y pagpapakitang di pantay na katangian ng tao, bagay, ideya, pangyayari at iba pa. Mayroon itong tatlong uri. Ang palamang, pasahol, katamtaman. Ano nga ba ang hambingang palamang? Ito ay nangahulugang mahigit na katangian ang inihambing kaysa sa pinaghahambingan. Ibig sabihin, ang unang bagay na binabanggit ay mas nakakalamang kaysa huli. Sa hambingang palamang, ginagamit natin ang mga salitang lalo, labis, di hamak, higit, at mas. Halimbawa,
Lalong maunlad ang Pilipinas kaysa India. Sabi dito, mas nakakalamang ang Pilipinas kaysa India. Pag-usapan naman natin ang hambingang pasahol. Masigit na katangian, ito ang hambingan na nagpapakita na ang ipinaghambingan o huling bagay na binabanggit ay may higit. Pag-usapan naman natin ang hambingang pasahol. Ito ang hambingan na nagpapakita na ang ipinaghambingan o huling bagay na binabanggit ay may higit na katangian ang pinaghambingan kaysa inihahambing. Upang maunawaan, linawin natin na ito ay kabaliktaran lamang ng hambingang palamang. Ginamit dito ay ang salitang lalo, di gasino, di gaano, di totoo. Ang uri ng hambingang ito ay ang salitang ginagamit sa pagdaragdag ng kulang ng katangian, di totoo, nangangahulugang pagtawad o pagbabawas. Halimbawa, lalong marumi ang kanyang damit kaysa sa akin. Ang negatibong katangian, marumi, ay ginamit sa paghambing ng kanyang damit at akin. Dilubha o di totoo. Dilubhang matalino si Chris kaysa kay Amelia. Pinapakita nito sa kakulangan sa talino si Chris kumpara kay Amelia. Humango naman tayo sa ikatlong uri ng paghambing na di magkatulad ay ang modernisasyon o katamtaman. Ito ay modernong paraan ng pagkukumpara sa tao, bagay, ideya, pangyayari at iba pa. Ito ay uri ng paghahambing na madalas marinig sa mga kabataan na katulad ninyo. Sa uri na ito, ginagamit ang panlapi na ma, salitang medyo, salitang may, at dinagdagan mga panlapi na ka at an. Halimbawa, maganda ang mga proyektong pamahalaan ngayon kaysa noon. Papapansin na pagkatapos ng panlaping ma ay inuulit muna ang mga unang pantig na salitang ugat. Ikalawang halimbawa, medyo mataas ang kalidad ng edukasyon noon kaysa ngayon. Pangatlo, may katangkaran si Noemi kaysa kay Jess. Ginamit ang salitang may at nilagyan ng unlapi, ka at hulaping an, ang salitang ugat na tangkad. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan, ito ay ang salita o lipon ng mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, puok, o pangyayari. Ito ang halimbawa sa tao. Ibinili ni Joel ng bulaklak si Jamaica. Halimbawa sa bagay, ang upuan ay binuhat ni Mario. Halimbawa sa puok, sa ospital dinala si Mary Jane matapos hinimatay. Halimbawa sa pangyayari, sa kaarawan ni Melody, sinurpresa siya ng kanyang mga kaibigan. Ang pangalan ay may dalawang uri. Una, pangalang pantangi. Ito ay sadya, tiyak o tanging tawag sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsimula sa malalaking titik. Halimbawa, Quezon City, Binibining Bahaghari, Perlas ng Silanganan. Pangalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Ito ay karaniwan o balanang tawag sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, dayuhan, bansa, kaisipan, lakas, sapatos. At yan lamang po, maraming salamat. Gandang araw, ako si Binibining April Rose Bangka galing sa BEd 2A. So ngayon,
itatalakay ko kung ano nga ba ang magkasalungat o magkasing kahulugan. Magkasalungat. So ano nga ba ang magkasalungat? So ito ang mga salitang tinatawag rin natin antonyms sa wikang Ingles. Ito ay mga salitang magkakaiba ang kahulugan. So mga halimbawa ng mga magkasalungat ay araw at gabi, malayo, malapit, at malaki at maliit. So, ito ang mga iilan lamang sa mga halimbawa ng mga salitang magkasalungat dahil ito ay mga may magkakaibang mga kahulugan. Alam na natin kung ano ang magkasalungat. So ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang magkasing kahulugan. So, ang magkasing kahulugan o sa wikang English ay tinatawag nating synonyms. Ito ay mga salitang magkakatulad o magkakapareho ang mga kahulugan. So, tulad ng mga halimbawang ito. Saya o ligaya, marikit, maganda, maliit o kaperanggot. So, kung makikita nyo sa mga halimbawang ito at iisipin ang mga salitang to, mga halimbawang ito, ay may magkakatulad na kahulugan. Ngayon, alam na natin kung ano ang magkasalungat o antonyms sa wikang Ingles at ang magkasing kahulugan or synonyms sa wikang Ingles. Muli, ako si April Rose Pangka, galing sa BEd 2A. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Itatalakay naman natin ngayon ang tungkol sa pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ito ay naglalarawan ng kilos o gawa. Para sa structural na kahulugan, ang pang-abay ay makikilala dahil kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na bumubuo ng parirala. Para sa pansimantikang kahulugan naman, ito ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o iba pang pang-abay. Halimbawa ng pandiwa. Naglalaro ng basketball si Ben. Ang salita naglalaro, ito ay ang pandiwa. Sa pang-uri naman, halimbawa ay masyadong matamis ang cake. So, ang salitang matamis ay isang halimbawa ng pang-uri. Ang pang-abay naman, ang halimbawa ay matalinong bata si Cora. Ang matalinong salita, ito ay ang pang-abay. May 8 uri ang pang-abay. Ito ay ang pang-abay na kataga, pamanahon, panlonan, pamaraan, panggaano, pangagam, panang-ayon, at pang-abay na pananggi. Pang-abay na kataga o engletek. Ito ay mga katagang laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan. Ito ay ba, daw, raw, pala, man, kasi, rin din, tuloy, muna, kaya, naman, nga, pa, na, yata, lamang, o lang. Halimbawa ng isang kataga ay kumain muna sila bago umalis. Ang salitang muna, ito ay ang pang-abay na kataga. Pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Mayroon itong 3 uri. May pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. May pananda. Ito ay nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, o hanggang. Sa walang pananda naman, ito ay kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, o sandali. Sa nagsasaad ng dalas, ito ay araw-araw, tuwing umaga, o taon-taon. Halimbawa ng may pananda. Tuwing walang pasok, masaya ang mga bata. Ang tuwing na salita, ito ay may pananda na pang-abay na pamanahon. Walang pananda naman, halimbawa ay mamaya darating ang iyong mga magulang. Mamaya, ang salitang mamaya ay isang walang pananda ng pamanahon. Nagsasaad ng dalas.
Araw-araw naliligo si Ben. So, ang salitang araw-araw, ito ay salitang nagsasaad ng dalas at ito ay pang-abay na pamanahon. Pang-abay na panlunan. Tumutukoy sa puok na pinangyarihan o pangyayarihan o kilos ng pandiwa. Karamihan ginagamit ang parilalang sa, kay o kina. Ito ay sumasagot sa tanong saan. Sa ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pambalana o panghalit. Kay ang kina naman ay ginagamit kapag ang kasunod ay ang pangalang pantanging ngalan ng tao. Halimbawa ng sa ay, sa itaas ng nayon kami nakatira. Ang salitang sa, ito ay ang panlunan. Halimbawa ng kay ang kina naman ay, kina Jane kami matutulog mamaya. So, pang-apat, pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ginagamit ang panandang ng o na ng. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, paano kayo nakapasa? So, ang sagot, nag-aral kami ng mabuti. So, ang nang nasalita, ito ay ang pang-abay na pamaraan. Pang-abay na panggaan. Nagsasaad ng timbang o sukat. Sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, magkano ang iyong bibilhin? So, ang sagot, 1 kilong bigas. So, ang 1 kilo, ito ay pang-abay na panggaano. Pang-abay na pang-agam. Ito ay nagbabadya ng kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Ginagamit ang mga parilalang marahil, siguro, tila, baka, wari, at parang. Halimbawa, siguro natutulog si Ben. So, ang salitang siguro, ito ay ang pang-agam. Ikapito, pang-abay na panang-ayon. Nagsasaad ng pagsang-ayon. Ginagamit dito ang mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, at syempre. Halimbawa, oo, sasama ako. So, ang salitang oo, ito ay pang-abay na panang-ayon. Pang-abay na pananggi. Nagsasaad ng pagtanggi tulad ng hindi, di, at ayaw. Halimbawa, hindi ako papayag. So, ang salitang hindi, ito ay ang pananggi. Magandang araw sa inyong lahat. Ang paksang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa tambalang salita para sa mga mag-aaral ng 3 baitang. Pagmasdan ang mga larawan. Ano ang nakikita nyo? Tama. Ang unang larawan ay bahay kubo. Ang pangalawa ay silid-aralan. At ang pangatlo ay ang mga batang naglalaro ng tumbang preso. At ang mga salitang iyan ay tinatawag na tambalang salita. Ano nga ba ang tambalang salita? Tambalang salita ay tinatawag na compound words sa English. Ito ay 2 payak na pinagsamang salita upang makabuo ng bagong salita na nagtataglay ng panibagong kahulugan. Madalas na isinisulat ito na may gitling sa pagitan ng 2 salitang pinagtatambal. May 2 uri ng tambalang salita. Una, ang tambalang di ganap o tambalang salitang nananatili ang kahulugan. Ibig sabihin, ang taglay na kahulugan ng bawat 2 salitang pinagtatambal ay hindi mawawala. Halimbawa, silid-aklatan. Ang mga salitang silid at aklatan ay tumitindig sa sari-sariling kahulugan. Pero pag pinagtambal ang 2 salita, ito pa rin ay nangangahulugang
isang silid na may lamang mga aklat. Hindi nababago ang kahulugan. Tukuyin natin ang mga tambalang salita na di ganap sa mga sumusunod na pangungusap. Tayo ay maglaba sa tabing ilog. Ang tambalang salita ay tabing ilog, na ang ibig sabihin ay sa tabi ng ilog. Pangalawa, malinis ang kanyang silid tulugan. Ang tambalang salita ay silid tulugan. Ibig sabihin, silid na tinutulugan. Pangatlo, ang tubig alat ay inipon ko sa balde. Tambalang salita ay tubig alat, na ang ibig sabihin ay tubig na maalat. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng tambalang salita na di ganap at ang kanilang mga kahulugan. Lakbay aral. Ibig sabihin, naglalakbay habang nag-aaral. Balikbayan, umuwi o dumalaw sa pinagmulang bayan. Takip silim, malapit nang magdilim. Lamang lupa, mga nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa. Taong gubat, taong nakatira sa gubat. Ngayon, tukuyin naman natin ay sa pang-uri ng tambalang salita. Ito ay ang tambalang ganap o tambalang salitang nagbibigay ng bagong kahulugan. Ibig sabihin, ang dalawang salitang pinagtambal ay nakabubuo ng ikatlong kahulugang iba kaysa isinasaad na mga salitang pinagsama. Halimbawa, baghari. Ito ay pinagsamang salita na bahag at hari. Ang bahag ay may sariling kahulugan at ang hari ay may sariling kahulugan. Ngunit, pag ito ay pinagsama, nakakabuo ito ng salitang may ibang kahulugan. Ang bahaghari ay nangangahulugang arko sa langit na bumubuo ng 7 kulay. Sa panghalimbawa, pinagsamang salitang dalaga at bukid. Ito ay magiging dalagang bukid, na ang ibig sabihin ay isang uri ng isda. Sa panghalimbawa, palo sebo. Pinagtambal na salitang palo at sebo. Ang palo sebo ay isang tradisyonal na larong Pilipino. Ito ang ilan pa sa mga halimbawa ng tambalang salita na ganap. Kapit-bisig, ibig sabihin nagkakaisa at nagtutulungan. Hampas lupa, mahirap. Balat sibuyas, maramdamin. Ningaskugon, sinisimulan ang isang gawain ngunit hindi tinatapos. Isa ka rin bang ningaskugon? Panglima, taingang kawali o taong nagbibingi-bingihan. Dito lamang nagtatapos ang aking ulat at laging tatandaan na ugaliing magbasa upang lumawak ang kaalaman. Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, tatalakayin natin ang paksang sanhi at bunga, kaya makinig ng mabuti. Kapag sinasabi mong sanhi, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ang sanhi rin ay tumutukoy o nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Halimbawa, kapag nauna ang sanhi. Magdamag na umiiyak ang sanggol sa loob ng bahay. Ito ang sanhi. Kaya hindi nakatulog ng maayos si Aling Esther. Ito ang bunga. Pangalawa, hindi iniingatan ni Totoy ang kanyang cellphone. Ito ang sanhi. Kaya't ito'y nagbunga kaya nasira ito kaagad. Pangatlo, labis na pagputol ng mga puno, sanhi. Kaya wala nang sumisipsip sa mga tubig ulan, kaya nagkakaroon ng labis na pagbaha. Ito ang bunga. Kapag sinasabi mo namang bunga, ito ay resulta o kinalabasan ng isang pangyayari. Ang bunga rin naman ay ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari.
Halimbawa, kapag nauna ang bunga. Nagkamit siya ng iba't ibang karangalan sa kanyang paaralan. Ito ang bunga. Dahil nag-aaral siyang mabuti. Ito ang sanhi. Lumulubog sa baha ang bayan ng Navotas. Ito ang bunga. Dahil sa kakulangan ng pagpaplano ng mga nasa katungkulan, ito ang sanhi. Pangatlo, di makakain sa labis na kalungkutan at pagdaramdam ang isang lalaki. Ito ang bunga. Dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Ito ang sanhi. Kung napansin nyo, kapag nauna ang bunga, may dahil sa gitna. Ang salitang dahil ay ginagamit na karugtong para sa sanhi. Kung napansin nyo rin naman, kapag nauna ang sanhi, ginagamit ang salitang kaya para masundan ito ng bunga. Kaya yan ang sanhi at bunga. Magandang araw sa inyo mga bata. Ako po si Ginoong Roselle Regalado. Ako po ang inyong guro sa Pilipino. Ngayong araw, tatalakayin po natin ang paksang pang-ukol. Pang-ukol. Ano nga ba ang pang-ukol? Ang pang-ukol. Pang-ukol ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangalan, sa iba pang salita sa pangungusap. Ito ay ginagamit upang matukoy kung saang lunan o kung anong bagay ang mula sa tungo, ang kinaroroonan, ang pinangyarihan o kinauukulan ng isang kilos, gawa, balak, ari o layon. Wastong paggamit ng pang-ukol. May dalawang pangkat ng pang-ukol. Una, ginagamit na pag-ugnay sa pangalang pambalana. Ukol sa, laban sa, ayon sa, tungkol sa, at para sa. Halimbawa, ukol sa kalusugan ang paksa ng usapin. Pangalawa, ang mga aklat na ito ay para sa mayayaman. Pangalawa, ginagamit na pang-ugnay sa ngalan ng tanging tao o pantangi. Ang gawa, ari, layon o kilos at kilos ay para lamang sa pangalan ng tao, tulad ng tungkol kay, para kay at ayon kay. Halimbawa, para kay Birto ang pagkaing ito. Pangalawa, ayon kay Manuel, ang pananaliksik ay nagdadaragdag sa ating kaalaman. Yun lang po ang paksa na itatalakay natin ngayon. At magantay lang po kayo sa susunod na paksa na ating itatalakay. Maraming salamat po at God bless. Magandang tanghali sa lahat. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa panghalip pananong. Ano nga ba ang panghalip pananong? Ito ang mga panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, lugar, gawain, katangian, panahon at iba pa. Ito ang mga halimbawa ng panghalip pananong. Una, sino at kanino? Tumutukoy ito sa ngalan ng tao at sino-sino naman kung higit sa isang tao ang tinutukoy. Halimbawa, sino ang tumawag kay Mina kanina? Pangalawa, ano? Tumutukoy sa ngalan ng bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya. Ano-ano naman kung higit sa isa ang tinutukoy. Halimbawa, ano ang niluto ni nanay? Pangatlo,
Kailan? Tumutukoy ito sa panahon o petsa. Halimbawa, kailan ang kaarawan ng ate mo? Pang-apat, saan? Tumutukoy ito sa ngalan ng lugar. Saan-saan naman kung higit sa isang lugar ang tinutukoy. Halimbawa, saan pumunta si tatay? Panglima, bakit? Para sa dahilan. Halimbawa, bakit mo sinuntok ang kapatid mo? Pang-anim, paano? Tumutukoy sa pamamaraan. Halimbawa, paano mo ginawa ang saranggola? Pangpito, ilan? Tumutukoy sa dami o bilang. Halimbawa, ilan na ang naipon mong pera? Pangwalo, magkano? Tumutukoy sa halaga ng pera. Halimbawa, magkano ang bili ni Kim sa sapatos? Pangsyam, alin? Tumutukoy sa pagpili ng bagay. Halimbawa, alin ang gusto mong suotin na damit? Pangsampu, gaano? Tumutukoy sa sukat, bigat o timbang. Halimbawa, gaano kahaba ang buhok ng kapatid mo? Paano natin malalaman kung ang salitang pananong ay panghalip na pananong? Malalaman natin kung ang salitang pananong ay panghalip na pananong kung ang salita ay ginagamit sa simula ng pangungusap. Halimbawa, saan ka nakatira? Pangalawa, ano ang pangalan ng aso mo? Pangatlo, sino ang kasama ng kapatid mo? Pang-apat, kailan kayo uuwi sa inyo? Panglima, bakit ka umiiyak? At iba pa. Ang salita ay ginagamit bilang pamalit o panghalili sa pangalan. Halimbawa, si Juan ay lumakad ng mabilis. Sino ang lumakad ng mabilis? Pangalawa, adobo ang niluto ni nanay. Ano ang niluto ni nanay? Nagmula ito sa salitang tanong, kaya't may kahulugan itong pantanong. Yun lang po, maraming salamat.